Maraming salamat, Elias, sa pagpapaunlak mo sa aking imbitasyon na makadalaw dito. At sana magustuhan mo yung pagkain na ipinahanda ko para sa'yo. Maraming salamat din sa inyo, Haring Bagani, sa pag-imbeta nyo sa akin na makapunta dito sa palasyo nyo. At nag-abala pa po kayo na maghanda ng pagkain. Naging mabait din kayo ng pamilya mo sa akin nung ako'y nasa lupa pa. At binigyan niyo ako ng matutulogan. At pinaghainan din ninyo ako ng masarap na pagkain. Hindi na po kayo naiiba para sa akin. At kaibigan ko pong matalik yung anak nyong si Mariel. At lahat po ng malapit sa kanya ay tinuturing ko na ring malapit sa akin. Talagang likas ka ngang mabait, Elias, at sobrang busilak ng iyong puso. At ngayon naiintindihan ko na kung bakit napalapit yung loob ng anak ko sa iyo. Sobrang bait din po ni Mariel sa akin, Haring Bagani. Lagi niya po akong tinutulungan sa pangunguha ko ng isda. Kaya po ako ay maraming huli at naiiuwi ko sa aking pamilya. Ama, pwede ko po bang ilibot si Elias sa buong kabuuan nitong ating palasyo pagkatapos po nating kumain at ipapakilala ko rin siya kay Manang Lusing? Walang problema, anak, at ilibot mo mamaya si Elias sa lahat ng sulok ng ating palasyo at ipakilala mo siya sa mga kawal natin at sa lahat ng nanunungkulan dito. Salamat po, Ama, sa pagpayag mo at pag-anyaya mo kay Elias dito. Natutuwa po akong makita na natanggap mo na po yung pagkakaibigan namin ni Elias. Dok, pinapunta po ako dito ni Budoy para sabihin sa inyo na aalis na po tayo. Naisakay na ba yung lahat ng dadalhin natin na kagamitan sa sasakyan nating speedboat? Opo, Dok, naikarga ko na po lahat ng kailangan dalhin, kasama na po yung mga dinameta. Bakit kailangan pa natin ng dinameta? Para saan natin gagamitin yon? Plano po kasi ni Budoy na pasabugin yung karagatan kapag hindi lumabas yung sirena. Hindi ba delikado yun? At baka masabugan pa tayo ng dinameta na dala-dala natin. Ang iwan ko po kay Budoy, Dok, at plano niya kasi to at ang hirap makipagtalo sa kanya. Kakausapin ko yung si Budoy mamaya at tatanungin ko siya tungkol dyan sa mga dinameta. Sige po, Dok, at tara na po at nag-aantay na si Budoy sa atin at baka magalit na naman yun sa akin. Sige, mauna ka na at susunod ako at tatapusin ko lang tong kape ko. Manang Esther, meron po ba kayong pwede ipagawa sa akin at kailangan ko po ng trabaho ngayon? Nako Ronron, kakakuha ko lang ng bagong kargador kahapon at nahuli ka ng pagpunta dito. Ganun po ba? At sayang naman po kung ganun at kailangan ko talaga ng pera ngayon. Bakit ka naghahanap ng trabaho Ronron di ba? Paldong-paldo kayo noon sa huli ng isda. Hindi na po ngayon at ang hirap makasama nung si Budoy, masyadong swapang. Ganun ba? At minamalas na kayo ngayon? Puntahan mo si Aling Mirasol, baka may bakante siya. Sige po at magbabasakali akong may maealok na trabaho si Aling Mirasol. Sige Ronron, at sana makahanap ka nga ng trabaho at pasensya ka na. Kumusta na kaya yung anak kong si Elias sa pagpapalaot ng dagat? Malamang nakipagkita na naman yun sa kaibigan niyang sirena na si Mariel. Kung ano na naman kayang isda yung huli niya ngayon. At sobrang sipag talaga nitong anak ko na si Elias na mangisda sa dagat, katulad ng kanyang ama. Maalala ko, wala na pala kaming mga pampalasa at mga gulay na kailangan para isahog sa mga niluluto kong pagkain. Pupunta muna ako sa merkado saglit. Haring Bagani, anong ibig sabihin nito? Bakit merong tagalupa ang nandito sa palasyo mo? Bisita ko yung sinasabi mong tagalupa, Haring Solomon. Panong bisita, pwede na palang makipaghalubilo yung tagalupa sa mga serena na kagaya natin? Pumunta muna tayo sa labas ng kainan, Haring Solomon, para makapag-usap tayo. Mabuti pa nga at ipaliwanag mong maigi sa akin, Haring Bagani, kung bakit ka nagpatuloy ng tagalupa na to dito sa palasyo mo. Haring Bagani, ipaliwanag mong mabuti ngayon sa akin kung bakit may tagalupa dito. Huminahon ka lang muna, Haring Solomon, at ipapaliwanag ko sa iyo. Paano ako hihinahon sa nakikita ko at nakasalo nyo pa sa kainan? Yung tagalupa na sinasabi mo ay ang tumulong sa anak ko na makatakas sa mga dumukot sa kanya. Pero alam mo naman na hindi maganda ang ugnayan ng mga tao sa mga serena? Oo, yun din ang paninindigan ko nung una, hanggang makilala ko si Elias. Ano ba ang nasa tagalupa na yun at pinahihintulutan mo ang kalapastanganang ito? Busilak ang puso ni Elias at napakamatulungin. At hindi lahat ng tagalupa ay masasama. Kapag nalaman ito ng mga ibang kaharian, magiging malaking iskandalo ito. Huwag ka mag-alala, Haring Solomon. At ako ang papasa ng problema na yan kung sakali. Mariel, bakit nandito si Elias sa palasyo nyo at di ba bawal yung tagalupa dito? Inimbitahan siya ni Ama Virgo na pumunta dito sa palasyo. At naiiba si Elias sa ibang tagalupa. Pero anong sasabihin ng ibang mga sirena at sireno kung makita nila si Elias dito? Walang problema naman yun. At kagustuhan naman yun ng aking ama. Ganun ba? At sige, naiintindihan ko na kung bakit nandito si Elias ngayon. Sana naging okay na din yung usapan nila ama at nung ama mo Virgo. Kumapit kayo ng maigi at bibilisan ko yung andar ng speedboat para makarating tayo kaagad. Grabe, wala man lang mahanap na trabaho ngayon. At nagugutom na tong tiyan ko at wala akong pera na magamit pambili ng pagkain. Tama nga ba tong desisyon na ginawa ko na umalis sa grupo namin at parang tama talaga si Budoy na mahirap talaga maghanap ng matinong trabaho ngayon. Parang familiar ka sa akin at parang nagkita na tayo. At hindi ko lang matandaan kung saan pero parang kilala talaga kita.
Kasi sa wakas natapos na rin yung gamot na ginagawa ko na makakapagpalit anyo sa akin para hindi ako makilala nila Haring Bagani at makapasok sa palasyo. Sakto, dinamihan ko na yung ginawan kong gamot at yung epekto ng gamot na to ay hanggang 24 oras lang at babalik na yung dati kong anyo. Kailangan ko nang subukan kung epektiro ba tong ginawa ko na gamot pampapalit ng anyo. Sana gumana para malinlang ko sina Haring Bagani.